Sa hapong ito, mahalaga yung hello. Hello, hello. Okay. Ngayong hapon ito, mahalaga yung ating pag-uusapan dahil nakapatungkol ito doon sa pagiging narinig niyo ba ako? Sa pagiging perfect ng Lord. Okay? So, pag-uusapan natin yung doubt ng mga tao patungkol sa kung ang Diyos mabuti, bakit parang masama yung aking nakikita. Parang ganun. So, i-deal natin yan ngayon. Tatry natin maghanap ng mabuting rason sa Biblia para ma-at-ease yung ating pananampalataya at hindi natin pagdudahan ng Diyos sa mga negative na nangyayari sa ating buhay. So, hello, sound check. Hello. Ayan. Sometimes kasi maraming pangyayari sa buhay natin na naki-question natin mismo ang Diyos. Na Lord, kung ikaw ay mabuti, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit may mga failures ako? Okay? So, i-deal po natin sa hapong ito yung sinasabi sa Biblia na walang kapintasan sa kanyang mga ginagawa. Ayan. Kumbaga, sa atin, ang stand natin as a Christian, wala tayong maipipintas sa gawa ng Diyos. Okay? Marahil may nasasabi ka ngayon patungkol sa Lord, pero hindi ibig sabihin na, halimbawa, may nasasabi kang kapintasan sa kanyang creation o sa buhay mo, halimbawa sa buhay mo siguro, o sa mga sitwasyon sa buhay mo, may nasasabi kang parang hindi yata hindi yata nag-work, hindi yata gumagalaw si Lord sa life ko. Parang gano'n. Pero hindi ibig sabihin nun tama ka. Porkit na yun ang nakikita mo sa buhay mo. Okay? Ngayon, para mapag-usapan natin yan, ay tutukuyin natin kung yung isang problema ng mga tao na tinatanong nila kung ang Diyos ay perfect, bakit nagkaroon ng kasamaan sa tao? Ayan. Kung ang Diyos daw ay perfecto, perfect ang kanyang creation, bakit nagkaroon ng kasamaan sa tao? Okay? Ibig ba nung sabihin, sablay ba ang gawa ng Diyos? Ayan. Sablay ba ang gawa ng Diyos sa'yo? Sa akin? At sa lahat ng mga nakikita nating imperfection sa mundong ito. Okay? Kaya pinag-isip ko nga ito ng title eh. Ang nasa isip ko lang yung yung pagiging perfect ng imperfection. Yan yung naglalaro sa mind ko. Ang problema ko, hindi ko ma-English masyado. Kasi bala na kayo siguro. Basta ang Tagalog, perfect yung imperfection. Ayan. Perfect yun sa Lord. Yung imperfection sa atin, sa Diyos, perfect yun. Okay? So, bakit naging masama ang tao? Basahin muna natin yung mga ngaral 8:11. So, simulan natin ang ating discussion sa mga ngaral 8:11. Yan, sundan nyo to kasi pagka na-miss nyo yung idea, medyo hindi nyo makukuha yung buong context nung sasabihin na yung ituturo ko ngayon. Kailangan dito buo. Kung kaya nyong ilista nyo yung mga talata, yung mga idea, lista lang ng lista. Sige lang.
8:11. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. So, sabi ng Biblia sa mga ngaral, Ecclesiastes 8:11, the heart of the Son of Man is fully set into them to do evil. Kumbaga, na-iset ng tao, fully set, okay? Ang sabi ng Bible, na i-fully set ng tao yung kanyang puso sa paggawa ng masama. The question is, bakit nagkaganon ng tao? Okay? Bakit nagkaganon ng tao? Bakit na i-fully set niya yung kanyang puso sa kasamaan? So, unahin natin yung pagiging walang kapintasan ng Diyos. Number 1, yung hunang bahagi ng ating pag-uusapan, His work is perfect. Pero yung nauna natin talata, na-iset ng tao ang puso niya sa kasamaan. And yet, we believe and nag-stand tayo sa ating pinapaniwalaan na katotohanan sa Bible that His work is perfect. Ang tao ba creation ng Diyos? Kahit may kasalanan, creation pa rin ba ng Diyos yon? So, kaya nyo pa bang maniwala na ang tao ay perfect? Ang hirap, no? Parang hindi yata nag-aakma. Alam nyo kasi kung minsan, ang nagiging problema natin, the way natin ina-absorb ang Bible, gusto natin pasok sa ating logic. Yung may sense sa atin, paniwalaan. Kapag hindi pumapasok sa ating lohika, yung sinasabi ng Biblia, para bang sa atin kung minsan ang hirap paniwalaan o parang nakahang sa atin na papaniwalaan ko ba to? Kasi hindi ko magets eh. Hindi ko maintindihan eh. Okay? So, basahin natin yung sinasabi ng Biblia sa mga ngaral 7:29. Okay? So, dadahan-dahanin ko to, hindi ko mamadaliin itong topic na to kasi meron pa naman ako hanggang next week. Okay? So, baka maputol to ngayon. Sa mga ngaral 7:29, una dapat na maintindihan muna natin na ang Diyos, hindi niya nilikha ang tao na masama. Pakibasa nga. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. So, ang sabi ng Biblia, ang tao ay hindi nilikha ng Diyos sa masama, sa kasamaan. Hindi tayo nakadestin para maging masama. In fact, nung nilikha ng Diyos ang tao, ano ang sabi ng Diyos? Sa Genesis chapter 1. Ano ang comment ng Diyos nung matapos niyang likhain ang tao? Basahin natin sa verse yun. Sa verse 31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Ayun, ang tao kasi nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Tama? Ngayon, sabi ng Bible, nung nilikha ng Diyos yung lahat ng kanyang kinreate sa ika-6 na araw, ang kanyang comment, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. So, yung tao nilikha niya eh. Sa verse 27 ng Genesis 1:27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ayun, ang sabi ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Okay? Nung pagkalalang ng Diyos sa tao, ano ang kanyang sinabi sa verse 31? Pinagmasdan ng Diyos yung kanyang ginawa. At satisfy siya sa kanyang creation. Okay? Ngayon, ang problema natin, bakit kahit hindi na natin pag-usapan yung ibang tao, bakit pagdating sa ating sarili, ikaw mismo hindi ka satisfy sa iyong sarili?
'Di ba? Minsan, kahit hindi na sa ibang tao minsan kahit sa ating sarili, parang hindi tayo proud na nilikha tayo ng Diyos kung ano tayo ngayon. Kung sino tayo, meron nga hindi siya proud maging Pilipino, gusto niya maging Koreano, gusto niya maging Korea. Iniadya ng Diyos ang lahat Pakinggan nyo sa Biblia, hindi sadya ang pagka-Pilipino mo. Hindi sadya na taga-mabuhay ka. Wala namang aksidente sa Diyos Sa Acts chapter 17, ganito ang pinaglaban ni Pablo na katotohanan sa mga taga-Atenas. Verse 26, 17:26. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ayun. Ang Diyos pala ang nagtatakda, pati panahon at hangganan. Pati yung pagka-Pilipino natin, yung nanay at tatay natin, tinakda niya yung lahat. Pati yung kulay ng balat natin, siya may gawa niyan. May mga tao nilikhang maitim. Pinanganak na maitim, gusto maging maputi. May mga tao maputi, gusto maging maitim. May mga tao nilikha makapalang kilay, pinapabawasan. May mga tao nilikha walang kilay, nagpapakilay. Pinanganak siyang walang kilay. Hindi siya proud sa kanyang sarili. Tingnan nyo? As a Christian, you must be proud kung ano ka. In fact, wala ka kailangan baguhin sa iyong sarili. Kung pagdating sa appearance lang, di ba? Hindi naman sa parang, okay lang, hindi na maligo, hindi na mag-toothbrush. Di ba? Syempre, mag-hygiene ka naman. Di ba? Maligo ka naman. Di ba? Anong ibig natin sabihin? Yung pagiging kontento sa kung ano ka ngayon. Okay? Yung pagiging kontento sa kung ano ka ngayon. Okay? May mga tao, mismong sarili nila, hindi nila na-appreciate. Alam mo, kapag hindi mo na-appreciate ang sarili mo, hindi mo na-appreciate yung pagkakadali sa'yo ng Diyos. Kasi, ang sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao. Siya ang lumikha sa tao sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Okay? Kung nilikha ka ng Diyos, sabi ng Deuteronomy 32 verse 4. Ayan. Sabi ng Biblia na ang Diyos ang lumikha sa atin. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Ayun. Sabi ng Bible, His work is perfect. Ang gawa niya walang kapintasan. Di wala kang kapintasan. Di ba? Minsan di mo kailangan ng iba Ikaw mismo nagpipintas sa iyong sarili. Lalo na kapag may ibang taong pumintas sa'yo, paniwalang-paniwala ka naman. Di ba? Halimbawa, sinabihan ka ng iba, pangit. Ano naman? Yun talaga yung itsura mo nag-aayos ka naman, naliligo ka naman, mabango ka naman, pero pangit ka talaga. Pero, napag-isipan nyo na ba na yung mismong sarili mong appearance, napag-isipan nyo ba na may mga tao binabago yung appearance sila Kasi nga, hindi sila kontento. Kasi nga, para bang paniwalang-paniwala sila na kung hindi nila babaguhin yung mukha nila, palagay nila, pangit sila. Diba? Palagay nila, pangit sila. Paano kung yan talaga ang creation sa iyo ng Diyos, tapos binabago mo yung kanyang nilikha? Binabago mo yung kanyang disenyo. Alam nyo, sabihin mo gayahin mo, halimbawa sa mga babae, may mga babae na nakikilala ko na masyadong conscious sa kanyang sariling itsura. Gusto niya gayahin yung iba. Halimbawa, etong babae na to, halimbawa si Haltea, marami nagkakagusto sa kanya. Tapos may mga babae nakatingin sa kanya na naiinggit.
ano kaya sekreto ng taong ito? Bakit marami nagkakagusto sa kanya? Tapos sa akin, wala nagkakagusto. E di, ang initial na isip ng ibang mga babae, gagayahin ko siya. E di magtatanong sa kanya siguro, ano bang makeup mo? Ano bang ano mo? Ano bang kinakain mo? Yan. Natutulog ka pa ba? Anong ginagamit mong pampakulot? Ayun. Eh di nila alam, natural yan. Ewan ko kung may ginagamit talaga to. Gumagamit ka? Ayun lang. O ngayon, halimbawa ganun no? Mahilig tayong manggaya doon sa iba. Kasi siya, inahabol ng iba. Nainggit ka sa kanya, gagayahin mo yung kanyang lifestyle ngayon para habulin ka rin. Kaya may mga Pilipino gusto maging itsurang Koreana eh. 'Di ba? Matangos yung ilong, gusto magpapango. Normal sa Pinoy, 'di ba, ang yung yung nasapak yung ilong. Yung nasuntok. Pero yung iba, magpapa-opera yan, kailangan matangos yan. Dapat merong malapinokyo ang itsura. Nakaganon. Lagi ka sinungaling? Yan. Ewan ko kung may salamin kayo, manalamin kayo. Maging proud ka naman sa itsura mo. Yan. Kahit na nilalait ka ng iba. Ano ngayon? Di mo kailangan manggaya ng iba. Ikaw ay ikaw. Wala kang katulad. Mahirap yung tutulad ka sa iba. Alam mo nga maganda nga, unique itsura mo Alam mo kung bakit? Kasi kapag nakita ka ng dawan, wala kang ibang kamuka, wala siyang ibang hanapin, ikaw lang. Diba? Di nyo ba naisip yun? Kung magkakamuka tayo. Diba? Yung taong gusto mo, mayroong kamuka doon sa ibang lugar, ay gusto ko rin siya. Kamuka ng boyfriend ko Kaso parang mas mabait ito Dito na lang ako. O, di ba? Minsan kasi kala natin, yung pag-ibig ng Diyos, ang interpretation natin. Kung ang Diyos mabuti, bakit siya nilikha maganda? Ako pangit. Bakit siya nilikha matangos yung ilong? Ako, yung ilong ko, nagtatago, mga ganon. Di ba? Yung iba, malaki yung mata. Yung iba, nakasara. Yung iba, medium. Yung iba, large. Tayo basta merong tao na parang iniidolo nung iba, yun din yung gusto natin. Kaya usong-uso yung yung idol idol ko si Hindi lang naman yung basta idol Yung iba parang parang nawawala na sa sa sarili. Ginagaya nila yung buhok ng idolo nila. May lalaki normally sa lalaki maiksi yung buhok yung idol niya si April Boy Regino. Hilig din gumanon. Kilala niyo ba yun? Yun di ko kayang tanggapin. Yun lagi mahaba yung buhok, tapos lagi nagbabato ng sombrero. Kapag nakanta. Wala Panahon kasi namin yun Si April Boy ba? Ngayon iba na, April Girl. Wala na ngayon. Ibig ko lang sabihin ang hilig natin manggaya, even yung sarili mong appearance, hindi mo na-appreciate yung kulay mo. Minsan yung nationality natin hindi ka proud maging Pilipino kasi mas gusto mo maging Koreano, Koreana, gusto mo maging ano ba yung hinahabol ng iba. 'Di ba? Nakukuha niyo yung point ko? Ang problema sa atin kapag ka naging obsessed tayo sa mga ganon, babaguhin mo yung itsura mo, 'di ba? May nagtatalo-talo tungkol diyan. Masama kaya yun? Masama ba yun? Babaguhin mo yung pagmumukha mo para lang maging katulad mo yung iba? Alam nyo, senyalis yan na hindi mo na-appreciate yung ginawa ng Diyos sa'yo. Okay? Ang sabi kasi ng Bible, ang Diyos kapag ka may ginawa, walang kailangang idagdag, walang kailangang ibawas sa lahat ng kanyang ginagawa. Let us read that in mga ngaral
chapter 3. Ayun, tama. Chapter 3, verse 14. Ecclesiastes chapter 3, verse 14. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Ayun. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng ginawa ng Diyos, walang kailangang idagdag. Wala rin kailangang ibawas. Yung iba, nagdadagdag ng size ng ilong. May mga babae, di ba, maliit yung hinaharap, ano tawag doon? Yung gel? Gel ba yun? Silicone? Grabe no, ginawang wallet yung dibdib. Para lang tumaba no? Wala Hindi makontento kasi, we tend to, yung parang gusto mo lagi kang kino-compliment ng tao. Na, ewan ko ba, uhaw na uhaw tayo sa ganun. Yung gustong-gusto ng tao na kino-compliment niya yung kanyang, 'di ba, yung napapansin yung itsura mo, yung hubog ng katawan mo, 'di ba? Parang ganon. Kaya nauwi tuloy, nagiging people pleaser tayo. Nauwi tayo sa ganon. 'Di ba? Naalala ko nung binata pa ako, may naling sa akin babae. Minsan tumabi sa akin, sabi ko, ang bango ng buhok mo Sabi niya, gusto mo yung amoy? Ganyan na lagi yung bibiling ko. Ginanon niya ako. Yung pabango na yun, alam ko yun Mahal yun mga bata pa kami noon. Mga bata pa kami. Diba yung parang ganon, pagka yung tao, kino-compliment ka, gusto mo nang i-maintain yung ganung bagay. Kasi gustong-gusto natin may nagpupuna sa atin na mga ganung mga salita na para tayong yung, alam mo yun, nasasatisfy ka sa mga sinasabi ng ibang mga tao. Alam nyo, delikado yon. Kasi, ang bunga mo nun, pagka nasanay ka sa ganon, puro naririnig mo mga positibo sa kapwa, magiging people pleaser ka. Kumbaga, lahat na lang ng gusto nila, gagawin mo. Alam nyo naman sa social media, di ba? Sa sobrang people pleaser ng tao, pinagkakitaan na. Di ba? Yung mga content creator, napapansin nyo ba yung kanilang galawan? O kung ano yung demand ng maraming tao, ng mga followers nila, yun din yung kanilang ginagawa. Example yun ng pagiging people pleaser Di ba? So, tayo na mga Christian, kontento ka ba sa gawa ng Diyos? Sabi ng Biblia, sa verse 14, wala nang kailangang idagdag. Bakit sinasabi ng Bible, wala nang kailangang idagdag? Kasi, may yung possibility na may magdagdag. May magdadagdag talaga. Walang kailangang ibawas. Yung iba, nagbabawas. Nagbabawas ng ilong. Yung iba, nagbabawas ng baba. Nagbabawas ng noo. Para lang Anong habol nila sa ganun? Para lang mag-fit sila sa mata ng tao. Tayo na mga Kristiyano, tandaan nyo, hindi tayo nabubuhay sa kung ano yung sinasabi ng mga tao. Nabubuhay tayo sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yan yung itanim natin sa ating sarili. Nabubuhay tayo sa mga sinasabi ng Diyos, hindi sa sinasabi ng ibang mga tao. So wag tayong maging people pleaser. 'Di ba? At saka pangalawa, pagdating sa appearance natin, makontento tayo. Wag nating mahalin sa tao yung appearance. Appearance lang 'yan. Nababago din naman 'yan 'Di ba? Yung mga payat noon ngayon matataba na. Yung mga matataba kahapon ngayon napapayat na. At saka, wala namang nag-i-stay sa mundong ito. Minsan, yung tao gusto mo lang dahil ang ganda niya tingnan, ang ganda, ang haba ng buhok. Paano ko nagpaiksi yan? Di mo na siya gusto. Paano ko nagbago yung ugali niya? Hindi mo na siya gusto. Kaya, maging sa pagpasok sa relationship, eto na naman, papasok na naman tayo sa ganyan,
mahirap sa atin na ikaw yung mag-set ng standard sa iyong sarili. Dahil kahit wala sa hulog yung tao na yan, kung yan ang pinili ng Diyos para sa'yo, yan ang perfect match mo. Kahit wala sa hulog yung tao na yan. Hindi naman yung nagmamahalan ang perfect match eh. Alam nyo ba yon? Hindi naman yung dalawang taong nagmamahalan ng perfect match. Ang perfect match, yung ang Diyos ang pumili para sa'yo. Yun ang perfect match. Hindi dyan, sa Biblia, hindi dyan pinag-uusapan kung gusto mo o hindi yung tao. Dahil ang katotohanan, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, hindi dyan pinag-uusapan yung gusto mo. Ang pinag-uusapan dyan yung layunin ng Diyos. Diba? Sino yung kilala nyo ulit na propeta sa Biblia na inutusan ng Diyos ng mag-asawa ng isang babaeng patutot? Ha? Narinig ko Althea. Sino? Hosea, correct. 'Di ba? Ikaw ba, lumagar ka sa, kung halimbawa, ikaw si Hosea, papayag ka sa utos ng Diyos? O mag-asawa ka ng isang taong, alam mo yon, makasalanan, mataas yung standard mo. 'Di ba? O, anong susundin mo ngayon? Yung gusto mo o yung gusto ng Diyos? 'Di ba? Minsan hindi natin naiintindihan. Minsan pag sinabing kalooban ng Diyos, hindi ibig sabihin gusto natin. Kaya nga lagi tayong pinapapili, kalooban ba ng Diyos o yung gusto mo lang? Okay? Kaya ako, advice ko sa mga wala pang jowa dito, huwag kayong mag-seek. Huwag kayong maghanap. Hindi nyo kailangan mag-set ng standard. Hindi nyo kailangan yun. Ang kailangan nyo lang, itiwala sa Diyos yung future husband or wife nyo. Diba? O kapag may aali-aligid, anong dapat gawin? Wag entertain. O para safe ka. Yung lagi namin sinasabi sa inyo, kapag kinonfess mo yung feelings mo sa tao, pumapasok ka na sa, alam mo yun, sa teritoryo ng tukso. Baka magkatuluyan kayo. Papaano kung damdamin lang pala yun? Diba? Papaano kung yung gusto mo, gusto ka rin? Nag-confess ka, di magko-confess din siya. Di parehas na kayo maggusto sa isa't isa. Ang problema, hindi naman pala kayo ang nilaan ng Lord para sa isa't isa. O kaya, ang dami, nabobroken hearted. Bakit? Pasok ng pasok eh. Entertain kasi ng entertain eh. Lagi namin sinasabi sa inyo, palipasin nyo muna yung pagiging kabataan nyo. Dahil yan ang sabi ng Biblia. Palipasin nyo muna yung flowers of your youth. Yan. Kayo naman na may mga karelasyon na, be example naman sa iba. Pilitin nyo maging mabuting halimbawa. Mahirap yan. Mahirap ang may karelasyon. Hindi yan biro. Pero isa sa mga challenge yan, paano mo ilulugar yung sarili mo sa tama at magiging desente ang relasyon. Kasi, nabubuhay tayo sa mundo ngayon na ang relationship, ano lang talaga, parang, alam mo yon, satisfaction lang. Satisfaction lang. Masabi lang na may ka-date, masabi lang na may ka-holding hands, masabi lang na, alam mo yon, pero kapag lumalabas na yung kapintasan, nagdadalawang isip na. Di ba? Kapag lumalabas na yung kapintasan, nagdadalawang isip na. Kaya hindi yan para sa mga teenager eh. Hindi yan para sa mga kabataan. Para lang yan sa mga taong nakakaunawa na pagka nagbago yung bagay-bagay, hindi magbabago yung decision mo. Para yan doon. Hanggat alam mo sa iyong sarili, wala ka pa sa ganong estado ng pag-iisip, wag na wag kang papasok sa ganyan. Kung ayaw mong ma-broken-hearted in the future. Halimbawa, yung may mga jowa sa atin ngayon, pagka nag-break ba kayo, idadamay nyo ba si Lord? Sana wag, no? Lagi nyong tingnan din yung parang, you know, yung possibility na what if hindi tayo? What if hindi kayo? Diba? Mas i-prioritize natin yung will ng Lord, hindi yung gusto lang natin. Okay? So, sabi ng Biblia, balik tayo sa pinapag-usapan natin, bakit walang kapintasan ang mga ginagawa ng Diyos, ang kanyang ginawa? Let us read, awit
Psalm 115 verse 3. Awit 115 verse 3. Ang Diyos namin nasa langit. Naroroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ang Diyos, tandaan nyo, ganito ang Diyos, no? The Lord does whatever pleases Him. Ganun siya. Okay? Ganun ang Diyos. Ginagawa niya kung ano yung nakakalugod sa Kanya. We are created by God. Supposedly nagbibigay tayo ng kaluguran sa Diyos kasi nilikha tayo to please Him as our Creator. Created being tayo eh. 'Di ba? Halimbawa, meron kang in-invent na isang bagay. Naturally, gusto mong makita sa kanya yung reason. Bakit ka nag-invent ng ganito? Para sa'yo, kapag hindi nag-function yan, ayon sa gusto mo, failure yun. Tama? Gaya ng isang kasabihan, with every invention comes with intention. Hindi tayo basta lang lumitaw. Nilikha tayo ng Diyos na may intensyon, may layunin, at kung ano man yung layunin na yan, yun ay bigyan siya ng kaluguran. Pag nagawa mo yun, na-fulfill mo yung duty mo as a created being. At pagtapos na ang duty mo sa lupa, pagtapos na ang duty natin sa lupa, wala nang rason para mabuhay pa rito sa mundo. Nabubuhay lang tayo sa mundo dahil may pinapagawa sa atin ng Diyos. Pero pag natapos na yan, kahit ano pang edad mo, o kahit matapos mo yung, halimbawa si Jesus, hindi niya kailangan magtagal sa mundo. 33 and a half years lang ang kinailangan niya to finish his duty, yung kanyang purpose. Bakit siya nagkatawan tao? Hindi niya kailangan ng mahabang taon. Masyado tayong kapit na kapit sa mundo. 'Di ba? Para bang ayaw nating mamatay kaagad. Nakukuha nyo? Bakit? Kasi masyado tayong nadadamay sa mentality ng mga tao na, bago ako lumisan sa buhay na ito, dapat nakapagbili muna ako ng maraming sasakyan, nakagawa na ako ng ganto, ng ganyan, nagkaroon na ako ng mga anak, stable na yung mga anak ko, mga ganon, iiwan ko sila na maganda ang pamumuhay. Gaano ka makakasigurong mangyayari yun? Kapag ganun tayo mag-isip, malilimutan natin yung simpleng katotohanan sa buhay natin. Nabubuhay lang tayo for a specific reason. Yan ay para mapulfill natin yung duty natin sa lupa. Once na napulfill mo yan, like Jesus, nung napulfill na niya yung kanyang duty sa lupa, wala nang rason para magstay dito sa mundo. Wala nang reason. Alam nyo, walang ibang rason bakit tayo mag-stay sa mundo, kundi tuparin lang yung ating duty. Kaya kung hanggang ngayon hindi mo pa alam ang iyong purpose sa buhay, manalangin ka na sa Diyos. Sulitin mo yung buhay mo. Hindi para ma-enjoy yung makapunta ka sa Singapore, sa ibang bansa. That's not the point of life. Kahit hindi ka na makapunta dyan, okay lang yun. Si Christ, hindi naman siya lumabas ng Israel eh. Hindi naman siya nangarap makapunta kung saan-saan. Talagang ang isip niya, ang puso niya, nandun lang sa kanyang trabaho. Nandun lang sa kanyang purpose. At yan ay ipangaral ang gospel sa mga Hudyo. Tama? So, gaano tayo nakatitiyak na bukas buhay pa tayo? Hindi sa sinisira ko yung ating kagustuhan na mangarap. Mangarap tayo. Iba pa rin yung may pangarap. Okay? Pero, tanggapin natin yung katotohanan na hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Bukas, pwedeng mamatay na tayo. Tingnan niyo si Stephen. Si Esteban.
'Di ba? The moment na nakadebate niya yung mga Pariseo at nagalit sa kanya yung mga Pariseo, dinakot siya. Dinakot. Ano yung dinakot? Dinakip. Ayan. Parang ang pangit kapag parang may higanting kumuha sa kanya. Dinakot. Ayan. Pasensya na kayo sa mga Tagalog ko minsan. Ayan. Dinakip siya. Ay, yung kinuha ba siya? Ayun. Ano pa tamang term doon? Hinuli. Hinold up, kinidnap. Hindi, ina lang. Kinuha siya kasi nga nakadebate niya yung mga Pariseo. Kinuha siya tapos binato siya hanggang mamatay. Pero bago siya mamatay, nakita niya yung maliwanag. Nakakita siya ng maliwanag. Mag-ingat kayo kapag nakakita kayo ng maliwanag. Ha? Baka pintuan ng langit yun. Di ba? Pag nakakita ka ng maliwanag, di ba? Yung iba natatakot. Natakot ako. Nahilo ako, nakakita ako ng maliwanag. Kala ko kukunin ako ni Lord. Ayaw mo nun. Si Stephen tuwan-tuwa eh. Hindi siya natakot. Tuwan-tuwa siya. Kasi yung iba, Lord, wag mo muna ako kunin, di pa ako nakakapag-asawa. Huwag nyo naisipin yun. Kahit di ka na makapag-asawa, kung oras mo na. Umuwi ka na. Umuwi ka na sa langit. Santiago chapter 4. Verse 13 hanggang 15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoong mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o yun. So, turo ni Apostol Santiago, sabihin daw natin, halimbawa, nagpaplano ka sa araw ng bukas, meron tayong pinaplano. Dapat, ang laging mentality natin, kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, mangyayari. Hindi yung kung magplano tayo, napaka-certain natin. Alam nyo, hindi naman sa kawalang pananampalataya yon. Mali yung turo ng iba eh. Dapat to dinedeclare mo, mangyayari. No. Bible lang nga nagsasabi, hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Kahit na magplano ka pa, o bukas pupunta ako sa ganon, o sa 1 taon, magnenegosyo kami, kikita kami ng malaki, kahit gaano ka kapositibo. Diba? Ang pananampalataya, hindi pagiging certain sa mangyayari sa araw ng bukas, sa makalawa, sa mundong ito. Linawin nga natin yung parteng yan. Basahin mo nga yung Hebrew 11. 1. Hebrew 11:1. So pakita ko sa inyo yung kalinawan ng patungkol sa pananampalataya sa pagtanaw sa kinabukasan. Kasi sabi ng iba, kapag ka daw hindi ka sigurado sa mangyayari sa araw ng bukas, wala ka raw pananampalataya. 'Di ba? Wala ka raw pananampalataya. Ang turo ni Santiago, kapag ka meron kang pinaplano para sa araw ng bukas, ang sabihin mo, kung loloobin ng Diyos, mangyayari. 'Di ba? Kung loloobin ng Diyos, mangyayari. Pero ganito ang sabi ng Biblia sa Hebrew 11:1. Ang pananampalataya ay katayakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ayun, so pansinin nyo to, no? Para malinawan din kayo. Papaano ba natin tinatanaw ang bukas as a Christian? Papaano ba dapat natin tinatanaw ang bukas? So, tinan nyo, ang sabi ng Hebrew 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala na mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. Okay? Ang tanong, ano yung inaasahan na yon? Ano yung inaasahan na yon? Okay? So, yung inaasahan natin na yon, hindi yun yung anumang mangyayari sa mundong ito. Yung inaasahan natin na yon, yun yung pagdating ni Kristo.
Yun yung pagdating ng Panginoon. Okay? So, ang Biblia nagtuturo ng tinatawag na dakilang pag-asa. 'Di ba? Titus chapter 3 ba 'yon? Hindi, parang 2 yata 'yun eh. 2:14 o 13. Yan, pa-check mo na. Ang Bible kasi nagtuturo ng tinatawag na dakilang pag-asa. Yun yung sinasabi ni Santiago ng Hebrew 11 verse 1. So, i-connect natin siya sa Hebrew 11 verse 1 na sinasabi ng Biblia, pagiging certain, pagiging sigurado, pagiging tiyak sa bagay na darating sa hinaharap. May inaasahan tayong darating sa hinaharap as a Christian. At kung ano yon, okay na? Yun yung pagbabalik ni Kristo. 2:13 ng Titus. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ayun. Yung bagay na ating inaasahan ay yung pagdating ng ating Panginoong Hesu Kristo na siyang ating nagsisilbing dakilang pag-asa. That's our hope. Bakit nagiging pag-asa natin yan? Nagiging pag-asa natin yan dahil yung mundong ginagalawan natin, pasama na ng pasama. Okay? Mahirap umasa sa mundong ito. Ang sabi nga ng Bible, I think nasa 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin sa buhay na ito ay hanggang dito lang, sige, pakibasa. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ayun. So, ang Bible, hindi tayo ine-encourage na maglagay ng pag-asa sa mundong ito. Dahil sa mundong ito, wala na tayo talagang totally maaasahan. Ang pag-asa natin wala sa mundo, nandun kay Kristo. Nandun yung pag-asa natin. Kaya yung sinasabi sa Santiago, malinaw, hindi ito tumutukoy sa pagdating ni Kristo, tumutukoy ito sa mga pangyayari dito sa mundo. Okay? Para malinaw sa atin, kasi may mga teaching na mali yung pagkakapaliwanag nila dito. Okay? Tandaan nyo ang talata ng Santiago chapter 4. Okay? Sinasabi dito, hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. May sinasabing araw ng bukas. Yun yung mga pangyayari sa mundo. Pwedeng bukas magbago yung mundo. Hindi natin sure. Kaya mahirap sabihin na, sa pangalan ng Diyos, bukas magkakaroon ako ng bahay sa gantong taong, gantong ganyan. Kung bukas nga, mamatay ka. Diba? Hindi tayo sure sa mga dreams natin sa mundong ito for one reason. Dahil hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Okay? Ngayon, hindi mo rin kayang kontrolin yung sarili mong kamatayan. Unless magpakamatay ka, para lang masabing kontrolado mo. Okay? Mamaya gabi, magpakamatay ako, 8:00. Tapos talagang in-schedule mo yung kamatayan mo. Yun, maaari pa, no? Naka-live pa. Tapos, problema doon, walang balikan yun. Walang balikan, pero yung natural death, nako, di mo masasabi yun. Yun ngang healthy. Bigla-bigla bumubulagta sa daan eh. Yun namang may sakit. Pambihira eh. Ilang taon na buhay pa. Yung taong masama na gustong-gustong mamatay ng buong barangay, hanggang ngayon pasaway pa rin sa daan. Yung taong napakabuti, gustong-gustong mabuhay ng mga tao ng matagal, ang aga mamatay. Life here on earth is unpredictable. Hindi talaga natin masabi. Kaya, wag natin gamitin ang faith natin sa mga bagay na panlupa. Don't use your faith for the things of this earth. Maling use ng pananampalataya yon. Ginagamit natin ng pananampalataya para makapanatili tayo doon sa paniniwala natin na darating si Kristo someday, somehow, yung mga sufferings natin sa lupa mag-i-end. Kaya gustong-gusto natin yung pagdating ni Kristo eh. Dahil yun lang talaga yung solusyon sa lahat ng sufferings natin dito sa mundo.
the greatest escape ng suffering is mawala ka sa katawang ito. Yan lang. Hindi masusolusyonan ng pangarap mo yung pain. Kahit ma-fulfill mo pa yung lahat ng dreams mo, hindi ibig niyan sabihin yung pain mo, yung suffering mo mawawala. Pwedeng mabawasan pero hindi mawawala. Siguro mabibili mo yung iba dahil meron ka ng ganun ba? Meron ka ng pera. Pero maraming mayaman umiiyak pa rin dahil nakikita nila life is unfair. Okay? Maraming mayaman. Mayaman na yan. Na tayo pa kaya na hindi naman ganun kayaman. O kaya nga, napakaganda ng mga sufferings natin dahil napipilitan ka mag-isip sa mga pangako ng Diyos. Panginoon, para mas gusto ko na lang dyan sa iyo. Actually, hindi masamang thinking yun. Hindi dahil sa gusto mo na magpakamatay, kundi dahil nangangarap ka na makatira doon sa langit. Alam nyo, lagi kong tinatry isipin, kahit imposibleng maisip, what is life in heaven? Imagine doon, walang mag-uusga sa'yo. Wala doon na makasarili. Lahat doon, alam mo yun, tulungan. Kung ano yung complain natin dito sa mundo, doon, perfect. Kaya, bakit hindi ka mag-iisip ng ganon? Kasi, dito sa mundo, yung mga suffering, yung mga pain na nararanasan natin sa mundong ito, helps you na mag-think sa mas better place. Dito sa mundo, ang hirap maging better. Mahirap magkaroon ng better place. Kung maranasan man natin yan, hindi naman siguro ganun katagal. Gaya yung isang lalaking mayaman. Ang sabi niya, mayaman na siya. Ano na lang daw ang gagawin niya? Kumain, uminom, at matulog. O sabay sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi niya, isa kang hangal. Sa yaman mo, kanino mo yan iiwan pagka namatay ka? Sapagkat sa gabi ring ito, babawian ka ng buhay. Hindi niya may enjoy yung kanyang kayamanan. Kaya nga, isang kahangalan ang magpakasaya sa kayamanan. Alam nyo, kung ako tatanungin, mas maigi pa na marami tayong hirap sa mundong ito para lang ma-push kang mag-isip na hindi dito sa mundo yung hope natin. 'Di ba? Isang araw magtatrabaho kayo sa kumpanya, marami kayong madidiscover na katiwalian dyan. Mga unfairness, mga greediness ng mga boss, ng mga manager. Kahit anong galit nyo, hindi nyo mababago yan. Ganyan sa mundo natin. Bakit hindi ka mag-iisip ng isang mas better place dyan? Wala nang iba dyan. Sa langit lang yun eh. 'Di ba? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na maging excited tayo sa mga bagay na panglangit, sa mga bagay na patungkol sa Diyos. At mawala yung ating mga, alam nyo, yung para tayong nagiging tuko dito sa mundo. Parang kulang na lang sabihin ng Lord, mamayang gabi, mababawian ka na ng buhay. At parang gusto mong makipag-usap pa sa Lord, Panginoon, wag muna, hindi pa ako nakapag-asawa. Hindi pa ako nakatapos sa pag-aaral. Hindi pa ako nakakapagtrabaho. Hindi ko pa nababayaran yung magulang ko. Marami pa akong atraso sa kapwa ko. Hindi ko pa nababayaran. Pero kapag dinesisyon ng Panginoon na talagang bawian ka ng buhay, bawi talaga yan. Di ba? Huwag niyong masamain ito, no? Hindi sa sinasabi ko na wag na kayong mag-isip ng patungkol sa future. Ang sinasabi ko lang, ipagpasa Diyos natin. Kung mangyari, salamat sa Diyos. Kung hindi, salamat sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin, what is my point? Ayaw ko kasi na ako naiintindihan ko yung gawain ng Diyos sa mundo. Ayaw ko na siraan natin yung ginagawa ng Diyos. Walang kapintasan sa kanyang ginagawa. Kung pinaghihirap ka ng Diyos ngayon, kung binibigyan ka niya ng pain, ng suffering, meron siyang mabuting rason. Hindi yan para maging masama hindi yan para maging masama kang tao
o hindi dahil sa hate ka na ni Lord. Hindi yung ganun. Sa bagay, pag natapos naman na yan, lagi naman natin nare-realize, Panginoon, salamat, binigyan mo ako ng gantong suffering. Kasi kung hindi, siguro napahamak na ako. Diba? Buti na lang, pangit ako. Kasi wala nang liligaw sa akin, di safe ka sa broken-hearted. Safe ka. Hindi ka matutulad sa ibang mga babae, puro na lang tawag doon, ano sa social media. Lahat ng mga lalaki. Damay-damay na. Papaano? Inalaw niya yung sarili niya sa ganon. Nababroken hearted. Bakit? Ang ganda kasi niya eh. Kasi nagpapaganda siya lagi. Kasi gusto niya, pinuputakta siya ng mga compliment ng mga lalaki. Mag-isip tayo maigi. Pag-isipan natin ang buhay. Di ba? Napaka-unique mo sa Diyos. Di mo kailangan manggaya sa iba. Sa sobrang unique mo, di ba? Yung parang ano nga daw yun eh. Ang ganda ng creation ng Lord sa atin, yung fingerprints natin, wala man lang nagkakapare-pareha. Wala man lang aksidente na nakaligtaan si Lord na meron nagdalawang magkamukha na fingerprints. Di ba? Ganun kagaling ang Diyos. Kaya ikaw, wala kang katulad. Ikaw lang yan. Di ba? Huwag kang manggaya ng iba. Di ba? At wag din nating sabihin sa iba na gayahin mo ako iba sila. Ako wag niyo akong gayahin. Iba yung sa akin mamaya ang magayahan niyo sa akin yung mga weakness ko, yung mga failures ko. Baka yun ang magaya niyo sa akin Wag yun. Gayahin niyo yung pilit kong tinutularan, si Kristo. 'Di ba? Yan ang sabi ni Pablo 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Yung ini-imitate lang ni Paul si Christ, yun lang yung pinapagaya niya. Hindi yung lahat sa kanya. Gagayahin natin sa kanya. Yung pag-i-imitate lang niya kay Christ. Kung kilala mo si Christ na, di, rumekta ka na kay Christ. Di na kailangan sa tao. Di ba? Sa simula siguro, kailangan talaga ng tao. Hindi mo pa kilala si Kristo masyado yung mga ngaral, kilala si Kristo, magre-rely ka sa Kanya. Pagka natuto ka na, di makakarekta ka na kay Christ. Ganito pala si Christ, ito yung susundan ko sa Kanya. Ito yung gagayahin ko sa Kanya. So nakukuha natin, at maniniwala ba kayo na hindi pa natin natatapos yung first part? Okay ba kayo? Kaya pa? Assignment? Bitaw is assignment. Siya lang nakaisip nun. Ecclesiastes o mga ngaral 8:16 hanggang 17. Hindi natin maki-question ang ginagawa ng Diyos. Mga ngaral 8:16 hanggang 17. Habang iniisip ko ang pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ng mag-isip, ang tao araw-gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito mauunawaan. Maaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo'y wala siyang nalalaman. Ayon. Sabi ng Biblia, sabi ni kahit si Haring Solomon, napakatalinong tao, binigyan siya ng Diyos ng karunungan, and yet, umaamin siya, hindi niya makomprehend fully yung creation ng Diyos. Ano ba yung comprehend? Alam ko lang sabihin. Yung pasensya na kayo. Alakas ang loob English, no? Di pala kaya Tagalogin. Ano yung comprehend? Maunawaan. Yung maunawaan. Yung pagkakaintindi ko doon kasi yung
yung mapagkasya mo yung information sa isip mo, yung maintindihan mo talaga. Even si Solomon, 'di ba? Kasi ang sabi niya may limitation kasi. Ang siya nagsabi noon yung lahat ng ginawa ng Diyos ay hindi mauunawaan ng tao. Everything under the sun. Sa hilalim pa ng araw 'yan. Lalo yung sa labas. yung sa universe, mas lalong mahirap intindihin 'yun. Yun ngang dagat pa lang natin, 'di ba, nahihirapan yung ating mga scientists intindihin. Tama si Solomon. We cannot really comprehend yung creation ng Lord, but may mahalaga doon. Hindi natin kailangan malaman. Ang kailangan nating maintindihan, bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Bakit nag-set siya ng limitation? And there is only one reason. For us to fear God. Para matakot tayo sa Diyos. 'Di ba? Parang tingnan niyo parang pinipilit ko tong intindihin Nakaharap na ba kayo sa taong hindi niyo ma-predict kung ano yung iniisip niya? Yung taong seryoso, let's say halimbawa sabihin mo na masungit siya. Yung parang konting pagkakamali para kang yung parang hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Halimbawa, sino ba yung taong pwede natin gamitin halimbawa na yung matigas, parang si Steph? Diyo? Mabagsik yan. Ang problema, kilala natin yan. Ayun. Halimbawa, nakilala nung iba si Steph, no? Siguro yung first impression matatakot sa kanya kasi 'di ba? Parang masungit tingnan. Pero pagka nakilala mo na siya, na-comprehend mo si Steph, naintindihan mo siya ng sobra, mawawala yung ilang mo sa kanya Imagine, na-comprehend mo si Lord. Baka mawala yung takot mo sa kanya Ang Diyos mananatiling unpredictable. Anong nagtuturo sa atin na ang Diyos hindi mo mapipredict? Yung tomorrow. Anong sabi ng Bible? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Siya may likha nun Ang Diyos ang may likha ng season, ng mga pangyayari. Siya may creation yan. It's hard to predict the future. It's hard to predict God. Mapagtitiwala lang natin ang Diyos, hindi siya masamang Diyos. Mabuti siyang Diyos. Sapat na yun na maintindihan natin na ang Diyos natin ay mabuti. Oo, hindi natin gano'n naiintindihan kagad yung ginagawa ng Diyos. Bakit ganito yung nangyayari sa life natin? Gusto nating maintindihan, pero nahirapan tayong intindihin. Pero hindi mo kailangan maintindihan lahat. Ang importante, alam mo, ang Diyos mabuti. Ang Diyos may pangako. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. 'Di ba? Pagka may problema ka, yung assurance ng Biblia, kung may problema ka, kaya mo 'yan. Kasi hindi ka raw bibigyan ng Diyos ng pasanin na labas sa iyong kakayanan. 1 Corinthians 10:13. 'Di ba? Ang Diyos ay tapat. God is fair. Pansinin nyo, bakit iba-iba tayo ng problema? Kasi baka yung problema ko, di nyo kayanin. Pero hindi ako pwede maging mayabang. Baka yung pinagdadaanan nyo, hindi ko kayanin. Tama? Baka yung problema nyo, pag nalaman ko, baka, ewan ko, pag kami nagkikwentuhan ng mga taong may mga problema, no? Pati ba naman doon, pataasan ng ihi? May problema ako. Hindi, mas may problema ako. Hindi, mas malala yung sa akin. Wala yan sa problema ko. Tayo mga tao, ganun na ganun tayo, no? Para bang minamaliit natin yung problema ng iba. Kasi, ang isip mo, yung sa akin, malala. Pag napunta sa'yo, hindi mo kakayanin. Hinahinay ka lang.
Baka yung problema niya napunta sa'yo, di mo kayanin. God is fair. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon, mga pagsubok, suffering, kontrolado ng Diyos yan. Paano ang pagkocontrol? Make sure niya, hindi yan lalampas sa tagpo na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Yan. O, sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Kaya mo yan. O, tapat ang Diyos. Yan. Kaya, kung iisipin natin, yung ginagawa ng Diyos, gaya ng napag-usapan natin kanina, hindi kailangan dagdagan, hindi kailangan bawasan. Yung problem mo, hindi kailangan bawasan. Sapat yan para matuto ka. Yun lang. Bigla gumanon no? Okay, James 1 verse 2. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Oh, sino dito maraming problema? Huwag na ka mahiya. Ako lang, dami ko problema. Diba? Ay, pag wala ka problema, baka puto ka sa buho. Tao ka ba? Kung tao ka, may problema ka. Ayun, yun lang mga kasama natin sa bahay kung minsan problema na eh. Pero, naisip nyo na ba? Kayo din problema. Lakas natin makaisip, katabi ko problema. Ikaw ba naisip mo, ikaw mismo problema ka? Naisip mo ba yun? Pambira. Lahat daw ng pabigat no? Umakyat sa bubong. Huwag kayong aakyat dito Alam ko, pabigat kayo. Lalo ka. Ayan. So, nararamdaman nyo ba yung salita ng Diyos sa puso nyo? Napipil nyo ba? Yung Word of God? Yung katotohanan? Ano to katotohanan to Dapat i-embrace natin itong truth. Kasi kung gusto natin makalaya, kailangan i-accept natin itong katotohanan na to. Walang masamang nangyayari sa'yo. Wala. Kasi nakay Lord ka Ano nga ba ang version? Sa Roma 8:28, di ba? All things work together for good. Sige nga, basahin mo nga. All things work together for good. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, sa Biblia, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa ikakabuti mo. Hindi sa ikasasama. Somehow, tama din yung Jeremiah 11:28, di ba? I know my plans for you. Not to harm you. Hindi para saktan ka, kundi bigyan ka ng pag-asa sa kinabukasan. Bright future ba? Tayo naman, lahat naman tayo, napaka-bright ng ating future Di ba? Hindi dahil nakakapag-aral ka, hindi dahil meron kang trabaho, kaya bright ang future mo. Bright ang future mo dahil na kay Lord ka. Okay? So, let us learn to appreciate and give thanks to God kung ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Mayroon lang talagang matinding mensahe ang Panginoon sa atin kung bakit, kung minsan, nagiging mabigat yung pangyayari sa buhay natin.
Pero wag nating ma-misinterpret ang Diyos. Walang kapintasan sa kanyang mga ginagawa. Yan ang pinapag-usapan natin ngayon. Walang kapintasan sa kanyang ginagawa. His work, ang sabi ng Bible, His work is perfect. Kaya yung mukha mo ganyan, perfect yan. Huwag mong isiping pangit ka, kahit totoo. Pero, nilikha kang ganyan ng Diyos eh. Unique ka. Oh, unique ka. At least unique ka. Hindi ka unicorn. Iba kasi yun eh. Ewan ko no. Pagka nagkapera kayo, wag niyo masyadong babaguhin yung pagmumukha niyo. Ganyan na yan. Yan yan. Oh. Para lalapitan ka lang talaga ng taong nakatadhana para sa iyo. Kasi siya lang yung magtsatsaga sa ganyang mukha eh. Parang parang ang sakit. Ang hirap maging maganda tsaka maging gwapo. Lapitin ang lamok. Maraming ano eh. Ang dami mo tuloy option. Kung pangit ka, yung option mo nangungunti eh. Pero ang ibig ko lang sabihin, kung ganyan ka nilikha ng Diyos. Huling talata. And then we will pray. Romans 9, verse 19 hanggang 21. Romans 9, verse 19 hanggang 21. Sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang. Sino kang nangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? Tingnan nyo no. Sabi ng Diyos, wala bang karapatan ang gumawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Nakuha nyo? Wala bang karapatan ng Diyos gawin yon? Meron. Gaya ng sinabi ng Diyos. Tama. Gaya ng sinabi ng Diyos, lumikha siya ng mayaman, lumikha siya ng mahirap. Bakit ang pangit ng tingin natin sa mahirap? Hindi nyo ba alam kung walang mahirap, walang ekonomiya? Di ba? Kung wala ring mayaman, wala ring ekonomiya, wala magpapasahod. Lahat yan sinadya ng Diyos para makita natin yung kanyang magandang layunin. Okay? Para yan sa kabutihan ng lahat. Huwag nating tinang masama ang pagiging mahirap. Gaya ng sinasabi ng iba na pagka mahirap ka, failure yung faith mo. No. Alam nyo, yung mga naglingkod sa Lord, hindi naman sila naghangad maging mayaman. In fact, iwinala nila ang lahat alang-alang kay Kristo. Namatay silang zero. Mayroon ngang isang Christian na sundalo. Sundalo siya. Malaki yung kanyang sahod. Ang problema, every time na natatanggap niya yung kanyang sahod, binibigay niya sa isang kung di ako nagkakamali, parang sa mga orphanage, kung tama yung memory ko, binibigay niya lahat doon. Magtatrabaho siya sa sahod, ibibigay sa orphanage. Pero bago siya nagsundalo, ano talaga siya, ang background talaga niya is mayaman. Mayaman siya. Nakakakilala siya sa Lord. Tapos, dinedicate niya yung life niya para sa orphanage na to. So, nung siya yung nag-retire sa pagiging sundalo, hindi siya mayaman, mahirap siya. At according sa kanya, wala siyang pinagsisisihan. Kasi, para sa kanya, na-fulfill niya yung kanyang duty. At ang kayamanan niya
yung makasama niya ang Panginoon. Yan ang sabi niya. So, minamak siya ng mga tao, sabi ng mga tao, parang pinamigay mo yung pera mo, mayaman ka. Isang mayaman na namatay na mahirap. O, para bang sa paningin ng mga tao, parang ang pangit ng ganun. Pero para doon sa sundalo na yun, isang karangalan yun. So, wag nating sabihin na mahirap, ganyan, masama, or parang walang pananampalataya kasi mahirap, no? Tandaan nyo, pati ang pagiging mahirap, tawag ng Diyos yun. Okay? At marami ang advantage ang pagiging mahirap. Kung pag-uusapan natin yan, kaysa sa pagiging mayaman. Mas marami ang advantage ang pagiging mahirap. Hindi dahil sa minamagnify natin ang pagiging mahirap, kundi yan ang balanse ng Diyos sa mundong ito. Pangit kung walang mahirap, kung puro mayaman, pangit din. Kung puro mahirap, pangit din. Ang balanse, merong mahirap, merong mayaman. Para may humandar na ekonomiya sa mundong ito. So kailangan lang na maintindihan natin itong mga bagay-bagay na to. Kaya kung i-relate natin yan sa buhay natin, wag tayo mag-iisip na parang failure ka hanggang bukas, buti pa sila, success na, ako failure pa rin. Wag ka mag-isip ng ganun. Yung failure mo, maari, preparation ng Lord for something greater. Maari. Maari rin, iniiwas ka ng Diyos sa isang klase ng kapahamakan dahil may mga tao nag-success, pumaldo, na wala sa Lord. Ayaw ng Diyos mawala ka sa Kanya. Di mas maigi mawalan ka ng trabaho kaysa mawalan ka ng Diyos. Maigi mawalan ka ng mga bagay na pinapahalagahan mo sa mundo, magkandawalaan yan, wag lang mawala ang Diyos. Kung yun yung nakitang paraan ng Diyos para manatili ka sa Kanya, bakit hindi niya gagawin yun? Gagawin niya yan according to His pleasure, according to His will. Hindi niya kailangan ng permiso mo para gawin yun. Nakukuha nyo? Ang Diyos, sabi ng Biblia, awit 115 verse 3, huwag nyo kalimutan na ng talata na yan, ang Diyos namin ay nasa langit, naroon siya nakaupo sa Kanyang trono, ginagawa niya ang lahat ng Kanyang magustuhan. Okay? At hindi siya nantitrip, ha? Ginagawa niya yung bagay na makakabuti sa atin. Bakit? Dahil siya ay Diyos na mabuti. Tumayo tayo lahat.